Yun, uy, live na pala tayo mga kapacham. O yun, kita na yung mukha natin. Good morning mga kapatid, kapacham, lahat na. Katisis, katenis, kadrifting. Yan, di po tayo drifter driver, ha? Ano lang tayo, supporter. Yan, cheater. Tayo po ay hype na para sa the final round ng Drift Matsuri Series Philippines. Yun po, oh. Kailan yan? Sir Janas. Sa October 12 na po, Tarlac Circuit Hill. Yan. October 12, 2025, syempre. Drift Matsuri Series Final Round. Yung mga may chance po, tsaka may budget. Mura lang naman yung ticket. Wala pang isang kahon ng soft drinks. Yun. Kayang-kaya natin yan sa Tarlac Circuit Hill po. Yun. Yung drift area doon or track. Parang yung yung Tokyo Drift. Uy, shout out sa ating 1 million viewer, ha. Salamat sa inyo. Good morning po sa inyo. Na live tayo from Tuguegarao City. Yung letter T, Tuguegarao. Yan. May mataas bang building sa Tuguegarao? Meron naman. Kailangan nyo lang alam kung saan kayo pupunta. Yun. Okay, so mga kapacham, mga kaibigan, kapatid, Tarlac Circuit Hill, October 12, 2025. Final round, Drift Matsuri Series Philippines. The hype is really on. Definitely on po. Punta po tayo doon kung gusto natin. Makita natin yung mga drifting. Alam niyo yung Tokyo Drift, yung ganun doon. Dikita. Hindi pwedeng i-overtake pala yung nasa likod, yung nasa harap. Kailangan dikitan lang. The closer, the better. Mas mataas yung points. Yun yung napansin natin nung nagkaroon tayo ng great opportunity provided by the Galabay family and Boss Ronald Labao sa Apari Tennis Club. Binigyan niya ng free ticket lahat ng ATC members para manood ng round 3 prelude ng Drift Matsuri Series Philippines at nag-champion po. Yung sino? Yung kasama ko sa profile picture ngayon, Mark Bernardo. Siya yung number 1, rank 1 ngayon, the final round. Based on sa point system nila, si Mark Bernardo po yung number 1. Yun. So, again, Drift Matsuri Series Philippines, the final round, Tarlac Circuit Hill. Kung napanood nyo po yung Tokyo Drift, Fast and the Furious Tokyo Drift, nako, walang binatbat yun dito sa totoo. Hindi to pelikula, walang cut, wala. Talagang live, diretso. Walang katumbas na adrenaline po ang manood ng live. Kahit nga TV lang yung mga magla-live later on, sana mabigyan tayo ng opportunity para maka-attend ng Drift Matsuri Series Philippines, the final round, Tarlac Circuit Hill, October 12, 2025. Yun, ito pa tayo. Anong gagawin natin ngayong umaga, kapacham, mga kaibigan, kapatid? Dito po tayo sa live from T, as in Tacloban. Yun, nasa Tacloban ka pala. Sabi mo kanina, Tuguegarao. Ano lang yun, na-mispronounce. Okay, hindi kasi ako makapag-live dun sa page natin na Sir Janos Preaching Vlogs. Kasi wala pang 100 followers. Baka naman, mga kaibigan, kapatid, kapacham, katisis, katenis, kasurfing, kadota, lahat na, binasa ko dun sa post ko. Anyway, kaya po tayo magla-live kasi umaga. We should start our day with the word of the Lord. Yun. So, babasahin lang po natin yung isang passage sa Bible para, bakit? Para saan? Kasi, merong verse sa Matthew, sabi ni Jesus Christ, marami tayong worries ba? Marami kayong kailangan yung pagkain, ng damit, ng ganito. You have many needs. Sabi ni Jesus Christ, what do you need to do? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto thee. Hallelujah, hallelujah.
Man does not live on bread alone, but on every word that cometh out from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Yun. So, kaya po tayo nagsisimula ng araw natin to praise God. Kasi yun yung bilin ni Jesus Christ. And sabi natin, we want to follow you, Lord Jesus Christ. Minsan, salita lang yun eh. Lip service lang yung ginagawa natin eh. Hindi naman natin talaga ginagawa. So, gawin po natin. Yun. So, kaya po ako gumawa ng separate na page for Sir Janos Preaching Vlogs. Preaches yung nakalagay ngayon. Edit natin after 60 days. Okay. Kasi para dun po tayo magda-live or dun po natin ilalagay yung ating mga preachings from the Bible, from the Word of God. Doon lang, wala na tayong kukunin na from Google or from ano man dyan. Doon lang po, sa Bible lang, marami na. Although yung, nandun lahat ng, ng salita ng Diyos. Ang nakaka-bless po sa atin, yung salita ng Diyos, hindi yung quotation ng kung sino-sino mang tao. Kahit pa, ano yun, okay lang yung quotation. Hindi ko sinasabing hindi maganda. Pero, hindi dapat yun yung bumubuo ng 90%, kahit nga 50% dapat salita ng Diyos yung ating binabasa. Ayan. So basahin na po natin yung ating word or verse or passage for the day. Ito po, napakagandang promise and assurance ng ating Panginoon sa atin to not worry. Kasi ngayon sa buhay natin dito sa Pilipinas, napakarami nating problema, kailangan natin ng ganito, yung politics natin, may mga earthquake pa, naku, lindol, ingat po tayo dyan sa Cebu. Sorsogon ba yun yung isa sa Mindanao? Anyway, ingat po tayo lahat. May God protect us all po. Uy, shout out Kuya Ricky, God bless. Live tayo from letter T, Tacloban. Tacloban tayo, taklob lang nang nasa harap para hindi masyadong makita yung katsakahan natin. Yun, eto na po yung verse natin for the day, passage. Ang promise ng ating Panginoon through the Psalm of David in Psalm 37. Bakit tayo dito nagla-live? Again, kasi wala pa pong 100 followers yung ating Sir Janos Preaches page. So, pa-like and share naman mga lods, mga kapacham, no? Okay, sabi ni King David, basahin na po natin, Psalm 37. Do not fret because of those who are evil, or be anxious of those who do wrong. Marami ba tayong problema sa Pilipinas? Wala po tayong mag-alala. Marami bang corrupt? Ikaw ba hindi corrupt? Turo ka ng turo. Magaling lang tayong magaling lang tayong magturo. Corrupt yan. Yung congressman corrupt. Yung DPWH corrupt. Ikaw ba hindi ka corrupt? Ako hindi ako corrupt. Nako, ako kaya ang pinaka-corrupt sa lahat ng tao sa apari. Ako, wala nang iba. Ako, hindi ko kailangan tumingin sa iba. Ayan, nakikita ko yung sarili ko sa salamin. Ako ang number 1 makasalanan and corrupt. And yet, God loves me anyway. Thank you, Lord. Wala na akong mga sabi, kundi, thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord. Yan. Huwag na tayong umiyak. Ano lang yan. Napuwing lang tayo. May dumang, dove. Okay, ulitin ko lang po. Verse 1. Psalm 37. Do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong. Wag daw tayong mag-envy. Ano mang envy? Apalan. Anong Tagalog ng envy? Apalan. Alaysa. Kathleen. Envy. Mainggit sa mga gumagawa ng mali, masama. Bakit? Verse 2. For like the grass, they will soon wither. Matutuyo sila. Like green plants, they will soon die away. So, wag tayo mag-alala. Panandalian lang po kasi yung mundong to. Ang temporary, ilang taon ba tayo mabubuhay sa tingin nyo? 70 years, 80 years, 300 years, 990, ilang taon si Methuselah, yung oldest man in the Bible na nabuhay. Shout out. Kuya Ricky, ikaw yung first honor dun sa batch natin. Ilang taon? 900, yung alam ko 968, 969 something, hindi ko malala. Shout out sa mga lahat ng pastor at pare. Ano po ba yung last pinakamatandang tao? Anyway, sabi ko nga, temporaryo lang naman, kahit pa 969 years yan or 1,000 years tayo mabuhay dito. 1,000 years lang yun. Yung forever, eternal life, yung promise ng ating Panginoon, John 3:16. Eternity. Hindi ko nga ma-imagine kung eternity, yung universe.
Pa-imagine nyo, gaano ba kalaki ang Pilipinas? Kahit pa yaman ng yaman, kurakutin nila lahat ng buong mundo. Kahit nga pati Pluto, kurakutin nila. Mars, buong galaxy, Milky Way. Nako, ang liit ng Milky Way galaxy compared sa mga ibang galaxies dyan. Mag-research pa tayo. Science will tell us the majesty. Yan 969, sabi ni Brother Richard. You know? So wag po tayong maglala. All these corrupt people na tulad natin, we will all wither. We will soon die away. Talaga mamamatay tayo. Meron bang taong hindi mamamatay? Sige nga, magsabi nga kayo. Wala. Lahat tayo mamamatay. Pero, ang maganda, sabi ni Jesus Christ, I am the resurrection and the life. John 11:25. He who believes in me, even though they will die, will rise again. Napakagandang promise. At tinupad niya, siya po mismo. Jesus resurrected from the dead. Sa kaya meron tayong hope. We have hope. Kasi si Jesus Christ, nag-resurrect eh. The empty tomb is our guarantee na tayo will one day rise in Christ, mga kapatid. We who are the children of the promise, mga kapatid. So wag tayong bibitaw. Malapit na ang second coming, or baka mauna tayong tawagin ng ating Panginoon sa kanyang bahay, sa kanyang mansion. So why not? Coconut. Maganda ba yung nasa likod nating mga building? Mas maganda po sa langit yung nasa likod. Clouds, yan. Shout out Sir Clouds in Canada. God bless you po. Tsaka sa lahat ng mga kaibigan natin, mga Pilipino sa Canada po. God bless. Elbe, Baisa, baka naman magpadala ka ng pangtulong sa ABS, yung batch natin, reunion, tawag doon. Alumni homecoming March 2026. Okay. Trust in the Lord, verse 3, and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Yun. Ito po yung command sa atin. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land. We dwell in this land and enjoy safe pasture. Do we want? Gusto ba natin, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapacham, na mag-dwell dito sa mundong ito and enjoy safe pasture? Mag-enjoy tayo? How? Trust in the Lord and do good. Ayun ganito po, ito po na-discover ko kung paano mag-interpret ng mga verse. Unahin natin yung dulo, i-question form. Do we want to dwell in the land and enjoy safe pasture? Then basahin mo yung una. Trust in the Lord and do good. Yun. Yung verse 4. Take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Do we want that God will give us the desires of our heart? Marami ba tayong desires sa buhay natin, sa puso natin? Ano yung unang phrase? Take delight in the Lord. Take delight in the Lord. Ang ganda. Paano mag-delight in the Lord? Masaya tayo sa Diyos. Paano? Lord, I'm happy with you. Ganun lang. Lord, masaya ako sa iyo. Hindi. We delight in everything that the Lord commands. Lahat ng bilin niya, lahat ng sinasabi niya, we delight. We delight singing. Tingnan nyo, sintonado nga ako, kumakanta ako eh. O kayo pa na magaling kumanta, magaling tumugtog. So, we use our voice to praise God, that to curse. Parang ganun. Ayan. Verse 5. Commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. What will He do? He will make your righteous reward shine like the dawn. Your vindication like the noonday sun. Psalm 37 po to. Shout out sa nag-send sa atin, si Sister S. As tago natin sa pangalang Shoshi. Okay. Commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. He will make your righteous reward like shine like the dawn. Your vindication like the noonday sun. Ito, napakaganda mga kapatid. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Hindi lang basta wait patiently for Him, for His second coming. Napakalami ng lindol ngayon. Sign of the end of ages? Who knows? No one knows, sabi ni Jesus Christ, di ba? Do not fret. Huwag tayong kabahan. Huwag tayong ma-anxious. Huwag tayong kabahan. When people succeed in their ways, ang dami namang korap, wala man lang silang tinira sa atin. Huwag po tayong maglala. Kalma lang. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes, sabi. Refrain from anger, turn from wrath. Do not fret. Ulit. Do not fret. Huwag tayong kabahan. It leads only to evil. For those who are evil will be destroyed. But those who hope in the Lord will inherit the land. Yun, mga kapacham. Gusto ba nating ma-inherit yung land, yung promise ng Panginoon sa atin? We are heirs and co-heirs with God, sabi sa Romans, di ba? And we will inherit if we hope in the Lord. But those who are evil will be destroyed. Do not fret, huwag tayong maglala. Hindi man sila
mahabol ng hustisya ng mundo ng Pilipinas. Huwag tayo maglala, hindi natutulog ang Diyos. God will humble the proud. God will destroy the evil. Tayo, anong gagawin natin? Mag-rally? Nako, basahin po natin, verse 8. Refrain from anger and turn from wrath. Huwag tayo pong kabahan, huwag tayong magalit. Huwag tayong galit, gustong manakit. Okay lang mag-rally, huwag lang manakit. Ayan yung mga iba, nakamaskara, mga duwag, nagtatago ng muka. Gustong manakit, galit na galit. Okay. Bakit po? Bakit? Bakit? Ayun, nawawala ng signal. Yung Satanas, dinidivide tayo o pinipigilan tayong sabihin yung pasalta ng Diyos. Pero Satan, in the name of Jesus Christ, by the blood of Jesus, by the power of the Holy Spirit, get away from here. Go 2,000 miles. No, go to the moon. Go to the next galaxy. Satan, let me read the word of God. By the power of the blood of Christ, let me complete this chapter. Why should we not fret? Sabi dito, for those who are evil will be destroyed. A little while, and the wicked will be no more, mga kaibigan. A little while, konting tiis na lang, God will give us justice. Our God is the God of just, God of mercy. Huwag tayong kabahan. Kalma lang. Sabi nga nung nagtitiktok, baby, kalma. Kalma lang. Yan. A little while, the wicked will be no more. Though you look for them, they will not be found. Hahanapin natin yung mga nagtatago sa abroad. Tsaka lang sila nagkakasakit, nagpapamedical tsurba doon sa abroad. Hospital arrest kapag may kaso. OMG. But the meek will inherit the land and enjoy peace and prosperity. Nasa na yung mga corrupt, yung mga evil na tulad ko? Saan tayo pupunta? Sinong hindi corrupt sa atin? Ako, number 1 corrupt. Though you look for them, they will not be found. Nagpadayadan, Wong. Gemma Wong, shout out. Napanandan, nagpadayadan. Japan, wala nang balikan. Land of the rising sun. Okay. The wicked plot against the righteous and gnash their teeth at them. Nako. The wicked plot against the righteous and the Lord. But the Lord laughs at the wicked, for He knows their day is coming. O yun, yung mga corrupt daw, yung mga wicked, they plot against the righteous. Ninanakawan nila yung mga mahihirap, yung mga walang kaya. Nas their teeth against them. Nauyong da. Anong Tagalog ng nauyong, Ma'am Kathleen? Matapang. 33. Nauyong. 33, 19. Yun, anong sinasabi mo, brother? Bingo yun, pang bingo. Anunsyo sa bingo. Okay. The wicked draw the sword and bend the bow to bring down the poor and needy, to slay those whose ways are upright. Yan, pinapahirapan yung mahirap. But their swords will pierce their own hearts and their bows will be broken. Better the little that the righteous have than the wealth of many wicked. Tandaan nyo po, mas maganda pa daw yung konti pero righteous ka, matuwid ka, kesa mayaman ka pero wicked ka. Bakit? Lahat po tayo pantay-pantay. Pantay-pantay tayo, lahat tayo. Pag nasa trono na, pantay-pantay na tayo. Kaya mayaman ka man ko mahirap. Sabi nga nung isang kaibigan kong Attorney Simyong, pilosopo number 1. Shout out, Emil Raposas, Attorney Simyong. For the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous. Mga kaibigan, matagal na, naboboring na ba kayo? Verse 18, the blameless spend their days under the Lord's care. Shout out, Regine Bakuyag, inaanak, God bless you. The blameless, Ma'am Regine, shout out, God bless, regard sa mga taga-Kabirawan. The blameless spend their days under the Lord's care. Yun. Sino bang blameless sa atin? Wala. Corrupt tayo lahat. Huwag ka nang magturo ng congressman or DPWH or presidente, congressman, senador. Ikaw mismo, hindi ka blameless. Ako, wala akong blameless ba ako? Hindi. But the blameless, those marked by God, do we want to be marked by God? We should spend our days under the Lord's care and their inheritance will endure forever. Napakaganda mga kapatid. Promise niya. In times of disaster, they will not wither. In days of famine, they will enjoy plenty. But the wicked will perish. Though the Lord's enemies are like the flowers of the field, they will be consumed. They will go up in smoke. Poof! Wala na. And they will be no more. Tayong mga korap, wala na. Wala na. But God is good. John 3:16, mahaba pa po to. Pero wag natin basahin nyo sa mga bahay nyo. Tayong mga korap,
We will be no more. Sabi dito, we will go up in smoke. We will be consumed. Wow. We are all wicked. For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans chapter 3 or 6 verse 23. Sorry. Uncle Father Manuel Maning umandap Uncle niya di verse na niya. For all have sinned and fall short of the glory of God. There's no one good but God. Wala pong matuwid, wala pong blameless sa atin. We are all wicked. We have sinned. Kahit nga isang kasalanan, wala na tayong chance pumunta sa langit sa presence ng Diyos. Hindi makikinggan ng Diyos yung panalangin natin. May isang kasalanan tayo or 1 million. So walang maliligtas, brother. Paano pag gumawa ako ng masama? Nako, basahin po ninyo, ha? Sa Isaiah chapter 64 verse 6 ata 'yon. So 62:6. Yung good deeds natin, our good deeds are like filthy rags in the sight of God. I-search nyo na lang po to sa Google. Our good deeds are like filthy rags in the sight of God. Yung mga mabuting gawa natin, parang trapo, filthy, kaderder, na basahan sa imatang ng Diyos, sa harapan ng Diyos. Wala tayong magagawa. As in, wala tayong magagawa na i-save yung sarili natin. We can never go to God. Only through Christ. Jesus Christ said, John 14:6. Ito sigurado ko, John 14:6. I am the way, the truth, and the life. I am the way, and the truth, and the life. Sabi ni Jesus Christ po, nung siya'y nabubuhay. What a privilege na nasa presence ng Panginoon nung mga panahon yun, no? But all of Jesus Christ's friends left him anyway. Nung hinuli siya, tumakbo silang lahat, pati si Pedro, di ba? Ang naiwan lang si Apostle John, kaya hindi namatay si Apostle John ng martyr. Namatay siyang natural death. Hindi ko alam kung yun yung rason, pero only God knows. Sabi Jesus Christ, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Mga kaibigan, makalimutan na lang natin lahat ng Bible, verse sa Bible, wala tayong maalala. Okay lang yun, hindi na natin kailangan maging pastor pag-aral ng seminary para malaman yung verse na pinaka-importante. Ano po yun? Yung central verse ng Bible. Sa NIV, 25 words po yun. Yun, tama. Brother Ricky, talagang ikaw yung valedictorian natin na dito. John 3:16, yun. Yung John 3:16, alam po natin yun. John 3:16, yan yung central theme ng Bible. Bible in a nutshell, kumbaga, yun daw po. Parang shortened Bible. Ano bang sinasabi ng John 3:16? Yun. Shout out Ma'am Ashley Season, Daughter Drift, ha. Good luck, God bless sa yung next Drift series. Bakit ko shout out? Kasi si Ma'am Ashley, born again Christian yan. Ipopost ko later yung kanyang pag-recite nung John 3:16. Yan. Yakso, kamsamnida. God bless Ma'am Ashley. God bless sa'yo sa Drift series, October 12. Okay, ano po yung John 3:16? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Nicodemus to nung tatanong si Nicodemus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life or everlasting life. Yan, ulitin po natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Everlasting life! Mga kaibigan, gusto ba nating malampasan si Senador Apo Enrile, 101 years old na ata, no? Gusto ba nating malampasan si Methuselah, 969 years, sabi ni Sir Ricky Bueno, We believe in Christ. Yung John 3:16 po, yung encapsulated Bible, it contains 25 words, 25 add number. 12, ano yung gitna? 13. Bilangin po natin. Shout out Ma'am Lingel Peneira Remorosa is watching. God bless po sa ABS and sa buong Peneira family. You and your entire household, God bless you po. Sa lahat ng Peneira, lahat ng Remorosa, lahat ng naikamang and everything. Dakiwag, Jimenez, lahat po. Torres and everyone, God bless you po. And buong ABS family, buong Church of Christ family, God bless. John 3:16, it contains 25 words. 25 words sa NIV version po, New International Version. 12 and 12. Yung panggitna, 13. Kung yung John 3:16 ay center ng Bible, ano naman yung center ng John 3:16? Bilangin po natin, For God so loved the world that He gave His only begotten Son.
ang 13th word or gitna ng John 3:16 na gitna ng buong Bible, Son. The central word in the central verse of the Bible, of the Word of God, is the Word Himself, the Son, Jesus Christ. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, and the Word became flesh. And in Revelation, I am the Alpha and Omega. I live, was dead. Sino yung namatay? Sino yung namatay na Alpha and Omega? The Son, the Word of God. Hallelujah. Lord Jesus Christ, praise be to you. God bless po sa ating lahat. By the grace of God the Father, in the name of Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit. Kapong ka.